Sa baryong iyon na nakatalikod sa dagat at nakaharap sa kabundukan, simple ang takbo ng buhay ni Lyra. Bahay kubo ang tahanan nila ng kanyang ina. May bakod na kawayan at puno ng kamiyas sa gilid. Tuwing umaga, gumigising siya bago sumikat ang araw para mag-igib, magwalis ng bakuran, at magluto ng kanin habang kumukulo ang kape ng ina. Kapag wala siyang pasok sa maliit na butikang pag-aari ni Mang Cardo, tumutulong siya sa kapitbahay na magtahi o maglinis kapalit ng kaunting bayad. Sa hapon, nakaupo siya sa bangko sa ilalim ng kamiyas. Pinapakinggan ang kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang sa kakahuyan at sa mga aninong bumababa mula sa bundok. Nakangiti siya habang nakikinig, pero sa loob-loob niya, nananatili ang tiwala na hindi totoo ang mga alamat. Para sa kanya, ang takot ay lumalaki lang kapag pinapakain at wala siyang balak pakainin iyon. Tahimik ang buhay niya, pero hindi ito hungkag. May mga pangarap siyang hindi malakas ipagsigawan dahil sanay siyang unti-unti at tumpak. Gusto niyang makaipon para makapag-aral ng caregiving sa bayan, makapagtrabaho sa lungsod, at makabili ng maayos na bubong para sa kanilang bahay. Minsan, kapag dumarating si Amado, ang kababata niyang mangingisda, nagtatabi silang dalawa sa dulo ng pilapil at pinapanood ang mga gavyota sa ibabaw ng dagat. May pag-aalaga si Amado sa pananalita. At minsan parang may ipinahihiwatig pero hindi pa iyon oras na pag-isipan ni Lyra. Sa ngayon, mas mahalaga ang pamamanihala sa araw-araw. Kung paano takasya ang bigas, kung saan kukunin ang pambili ng lanis, kung paanong hindi mapapagalitan ang ina kapag sumakit muli ang likod nito. Dumating ang gabing iyon na parang karaniwang gabi lang. Ang hangin ay amoy damo at alat. Nasa kalendaryo ang kabilugan ng buwan, pero natatakpan ito ng mga ulap na parang nahihiyang magpakita. Maaga sanang matutulog si Lyra, pero kinapos siya ng dahon ng lagundi para sa tiyan ng ina. "Anak, huwag ka nang lumayo. Bukas na lang," sabi ng ina mula sa banig. "Sandali lang, Nay. Dito lang sa gilid ng kakahuyan. Alam ko kung saan may tumutubong bago," sagot niya. Dinampot ang maliit na bayong at lamparang degas at tumuloy palabas. Alam niyan maraming babala ang matatanda tungkol sa mga gumagalang nilalang tuwing gabi. Pero may kumpiyansa siya sa pamilyar na landas at sa tahimik na lohika ng sarili. Kung maingat siya, kung maikli lang ang lakad, walang mangyayari. Sa bungad ng kakahuyan, ang mga puno ng talisay at ipil-ipil ay nag-uusap sa paanas. Umuugong ang mga kuliglig at ang mga insekto ay parang maliliit na bituin na gumagalaw. Alam ni Lyra ang tahimik na ruta patungo sa palumpong ng lagundi. Laging nandun ang mga dahon, makintab at malamig sa dulo ng gabi. Pinihit niya ang ilaw ng lampara sa pinakamahinang ningas para hindi maakit ang mga gamo-gamo. Habang naglalakad siya, narinig niya ang biglaang pagkahulog ng kung anong mabigat mula sa may kalayuan. Kasunod ang impit na unggol na parang kinagat ang dila. Napahinto siya. Tumaas ang balahibo sa batok. Maaaring baboy ramo iyon o baka tao. Pinigilan niya ang sarili na tumakbo pabalik. Huminga siya ng malalim, pinakiramdaman ang paligid, saka hinanap ang pinagmulan ng tunog. Nakasilip sa pagitan ng mga punong halamang may malalapad na dahon, may nakita siyang aninom na kasalampak sa lupa. Unang napansin niya ang pawis na kumikislap sa balat ni Ting, parang hindi kayang hawakan ang lamig ng gabi. Ang braso ay may sugat na mahaba, tila kinayod ng matalas na bato o pinilas ng sumay. May bakas ng dugo sa damuhan, pero hindi ito kasing rami ng inaasahan niya para sa ganoong hiwa. Lumapit si Lyra, tinakpang maigi ang lampara para hindi masilaw ang lalaki. "Kuya," tawag niya, banayad pero buo. Kumilos ang lalaki na parang hayop na handang mandagit o tumakas, pero agad din itong napatigil, humahabol ang hininga at parang ninanamnam ang pagod. "Huwag kang lalapit," paos nitong sabi, hindi tumitingin sa kanya. Ang boses ay mababa at may kaluskos sa dulo, na parang nagbumula sa lalamunan na tuyong-tuyo.
May sugat ka, sagot ni Lira. Inilapag ang lampara sa lupa para hindi makasilaw. May dala akong panyo at kaunting langis. Di ako aalis hanggat hindi ko nalilinis yan. Tumawa ang lalaki, maikli at mapait. Hindi mo maiintindihan. Walang mawawala kung lilinisin ko, tugon niya, at dahan-dahang lumapit. Ipinapakita ang kamay para magpakitang hindi siya banta. Sa liwanag na humahaplos sa gilid ng mukha nito, napansin ni Lira ang tuwid na buto ng ilong, ang mata na tila kumikislap sa dilim, at ang labi na kagat-kagat ang kirot. Nang mas malapitan, mas malinaw ang kakaibang anyo ng sugat. Hindi ito parang simpleng gasgas. Parang may dalawang magkahiwalay na markang kurbada, magkapareho ang layo, at nagtatapos sa mababaw na punit. Mabilis ang tibok ng puso ni Lira. Pinilit niyang huwag magpadala sa mga kwentong narinig niya. Maaaring nahulog ito at natamaan ang sarili sa sanga. Maaaring inatake ng aso. Maaaring pagod lang siya at naaapektuhan ng dilim ang imahinasyon. Nilinis niya ang sugat gamit ang panyo at tubig mula sa banga sa bayong. Nanalog ang braso ng lalaki, pero hindi ito umangal ng malakas. Tahimik lang at pigil. Anong pangalan mo? Tanong ni Lira habang nilalagyan ng langis ang gilid ng hiwa. Durok, sagot nito, halos pabulong. Napatingala si Lira sa kakaibang pangalan. Hindi iyon pangkaraniwan sa baryo. Ako si Lira, sabi niya. Mauuna ako magpasalamat sa iyo sa hindi pag-alis, tugon ni Durok, at muling tumawa ng maiksi parang pagsuko. Karaniwan, sa ganitong oras, tumatakbo na ang tao. Kapag may sugatan, di pwedeng tumakbo ang konsensya, sagot ni Lira. Naramdaman niyang humupa ang kaba. Ang katawan niya, na kanina pa naninigas sa pangamba, ay dahan-dahang lumuwag. Tiningnan niya ang paligid, sinusuri kung may iba pang hulma ng paa sa lupa. Wala siyang nakitang bagong bakas. Tinulungan niya si Durok tumayo at umupo sa mas tuyo at patag na bahagi ng damo. Inabot niya ang maliit na tinapay na baon at ang sisidla ng tubig. Kagat ka ng ihip ng gabi, kumain ka ng kaunti. Pinagmasdan siya ng lalaki bago ito tumanggap, may alinlangang hindi maipaliwanag. Kumagat si Durok, mabagal, parang nag-aaral ng lasa. Hindi mo kailangan manatili, sabi nito paglaon. Kaya ko nang umuwi. Saan ang uwi mo? Tanong ni Lira. Nagpapanggap na hindi napansin ang pag-iwas sa tingin. Sa bandang kabila ng ilog, sagot niya. Delikado dumaan doon kapag ganito kadilim. May hukay ang dating minahan, sagot ni Lira. Huwag kang dadaan doon mag-isa. Hindi sumagot agad si Durok. Sa halip, ibinaling niya ang tingin sa itaas, sa mga sanga na bahagyang tumatakip sa buwan. Kailan ka huling natakot? Tanong nito, bigla at walang pasakali. Kanina lang, sagot ni Lira. Tapat. Pero mas malakas sa takot ang hiya kapag may iniwan kang kailangan ng tulong. Tumango si Durok na parang humahanga sa lakas na hindi sanay makita. Sa ilang saglit, pareho silang tumahimik. Ang ingay ng kuliglig ang pumalit sa pag-uusap. Umupa ang ulan ng dahon. Sa gilid ng paningin, nakita ni Lira ang kakaibang pagbabago sa anino ng lalaki. Parang humaba ang balikat, parang may bagay sa likod na gumagalaw at muling nawawala. Ikinurap niya ang mata at ibinalik ang tingin sa sugat. Maaaring guni-guni lang ng liwanag ng lampara at ng mahihinang ulap. Nakasalubong ka ba ng baboy ramo? Tanong niya. Pilit pinananatili ang tono na parang karaniwang pag-uusisa lang. Isang bagay na mas mabilis, sagot ni Durok. Hindi na ipaliwanag kung ano. Pero hindi na ako babalik sa dinaanan ko. Sasamahan na lang kita hanggang bungad, sabi ni Lira. Para mas madali. Umiling si Durok, pero ang pag-iling ay may pag-aalinlangan. Hindi ka natatakot sa hindi mo kilala. Mas natatakot ako sa kwento na iiwan ka ng hiya sa sarili kapag hindi ka tumulong, sagot niya. At saka tumayo. Pinulot ang lampara. Tayo na. Dahan-dahan silang naglakad. Si Lira ang nauuna. Hawak ang lampara sa mababang taas para makita ang ugat ng mga puno. Si Durok ay kasunod, tahimik at mapagmasid.
Ilang ulit na patingin si Lira sa paa nito. Ang sapatos ay mukhang luma, palatandaan ng mahabang lakad. Naisip niya kung bakit ganitong oras nasa kagubatan ang lalaki, pero nagpasya siyang sa susunod na lang magtanong. Kapag may sugat, iyon ang unang inaalagaan. Ang paliwanag, saka na. Sa bawat hakbang, napapansin niya ang lamig na lumalabas sa balat ni Durok. Hindi iyon lamig ng pawis, parang lamig ng gabi na nananatili sa loob ng tao. Pagsapit sa bungad ng kakahuyan, huminto sila. Mula roon, tanaw na ang pilapil at ang madilim na linya ng mga bahay sa baryo. "Dito ka na," sabi ni Lira. "Kaya mo na yan." Tumango si Durok at iniabot ang panyo na inagusan ng dugo kanina. "Iiwan ko to sa'yo, aniya. Babalikan ko kapag kaya ko nang ibalik ang utang." "Walang utang," sagot ni Lira. Bahagyang nakangiti para pakalmahin ang bigat ng sandali. "May sugat lang na kailangang gumaling." Nagkatitigan sila sandali. Parang parehong may nais sabihin na hindi mahanap ang salita. Sa huli, tumalikod si Durok at naglakad papunta sa mas madilim na bahagi ng landas. Hindi sa pilapil pabalik sa baryo, kundi sa direksyong nilalakaran ng iilan. Nanatili si Lira sa kinatatayuan, pinakikiramdaman ang tahimik na pagbabago sa loob niya. Hindi na lamang ito tungkol sa lagundi at tiya at pag-iwas sa mga alamat. May kung anong pandama na parang kakaunting pinto ang nabuksan. Pinatay niya ang lampara at naghintay hanggang masanay ang mata sa dilim. Sa kabila ng hamog, narinig niya ang pagaspas na parang malapad na telang hinahampas ng hangin. Tumaas ang buhok sa kanyang braso, ngunit pinigilan niya ang sariling tumakbo. Huminga siya ng malalim. Pinili ang katahimikan at bumalik sa bahay, bitbit ang ilang sanga ng lagundi. Pagdating niya, natutulog na ang ina. Pinainit niya ang tubig, nilubog ang mga dahon, at tinikman ang pait-tamis ng tsaa. Sa pintuan, tumigil siya at tumingin ulit sa labas. Ang gabi ay tila may matang nakamasid. Hindi banta, kundi paghihintay. Hindi alam ni Lira na sa gabing iyon, sa pagdampi ng kanyang palad sa sugat ng isang estranghero, may tali na siyang nabuhol sa mundong hindi niya pinaniniwalaan. At hindi niya alam na ang estrangherong iyon ay may lihim na hindi maaaring ilapag sa sahig ng kahit anong bahay, dahil ang lihim na iyon ang mismong nilalang na kinatatakutan ng baryo. Kinabukasan, tila walang kakaibang nangyari sa baryo. Mainit ang sikat ng araw, maingay ang mga tandang sa palibot, at ang ingay ng mga batang naglalaro sa pilapil ay karaniwang tanawin. Maaga pang nakapunta si Lira sa butika ni Mang Cardo para tumulong. Nag-aayos siya ng mga gamot sa estante habang nagkukwentuhan ang dalawang matandang babae sa labas ng tindahan. "Narinig mo ba siyon? May nakita raw kagabi sa kakahuyan," sabi ng isa. Sabay tingin sa paligid na parang ayaw marinig ng iba. "Sabi ko na nga ba't may gumagalang hindi tao. Nakita ng pamangkin ko, parang lalaki pero kakaiba ang lakad, tsaka daw ang mga mata kumikislap sa dilim." Pinandilatan siya ng kasama nito. "Huwag kang maingay, baka marinig ng iba, matakot na naman ang buong baryo." Hindi na kumibo si Lira, pero naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niyang si Durok ang tinutukoy nila. Hindi siya nagpakita ng kahit anong reaksyon habang inaayos ang mga kahon ng gamot. Pinilit niyang magmukhang abala, pero sa loob-loob niya, may halong kaba at kuryosidad. Paano kung malaman ng mga taga-baryo na tinulungan niya ang sugatang estranghero? Paano kung malaman nilang aswang ito tulad ng mga alamat? Pinilid niya ang ulo. Sinabihang huwag agad maniwala sa sabi-sabi. Sa hapong iyon, matapos ang trabaho, dumiretso siya sa ilog upang maglaba ng ilang damit. Tahimik ang paligid, maliban sa pag-agos ng tubig at huni ng ibon. Habang hinahampas niya ang basang tela sa bato,
Hindi niya napansin ang lalaking nakatayo sa kabilang pampang, nakatingin sa kanya. Nang mapansin niya ito, mabilis siyang napalingon. Nakasuot ito ng kulay abong kamisa, payat ngunit tuwid ang tindig, at ang buhok ay tila kinulot ng hangin sa gubat. Walang bakas ng pagod o dumi, parang galing sa isang lugar na hindi dumidikit ang alikabok. Hindi ligtas ang tumulong sa mga hindi mo kilala, wika ng lalaki, malamig ang tinig ngunit hindi marahas. Sino ka? Tanong ni Lyra, pinipilit gawing matatag ang boses. Ako si Elian, sagot nito. Tagapagbantay ng kagubatan na tinahak mo kagabi. Hindi siya agad nakasagot. May kakaiba sa presensya nito. Parang nagliliwanag ang balat sa ilalim ng araw, kahit wala namang nakatutok na sinag dito. Walang dapat pag-usapan, tugon ni Lyra at ipinagpatuloy ang paglalaba, pero hindi siya iniwan ng estranghero. Tulungan mo siyang gumaling at ilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Ang nilalang na iyon, hindi siya para sa mundo mo. Kapag nakilala siya ng mga tao rito, ikaw ang unang sisihin. At kapag dumating ang kanyang gutom, baka ikaw ang una niyang saktan, sabi ni Elian. Napahinto si Lyra. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang tungkol kay Durok. Wala kang karapatang magsabi kung sino ang tutulungan ko, sagot niya. Pilit pinatatatag ang loob kahit kumakabog ang dibdib. May karapatan ako kapag ang desisyon mo ay magdudulot ng kamatayan sa paligid. Matigas na wika ni Elian. At sa isang iglap, nawala ito sa kinatatayuan niya, iniwan siyang mag-isa sa tabi ng ilog. Pag-uwi niya, mabigat ang isip ni Lyra. Buong gabi siyang hindi mapakali, iniisip ang mga sinabi ni Elian. Kinabukasan, habang namimili siya ng gulay sa palengke, narinig niyang muli ang bulungan ng mga tao. Si Lyra ba iyon kagabi sa gilid ng kakahuyan? Tamong ng isa. Nakita ko siyang may kasamang lalaki, hindi taga rito. Pinakiramdaman niya ang tingin ng mga tao. Malamig at puno ng duda. Pinilit niyang magpatuloy na parang walang naririnig, pero nang makauwi, diretsong tumungo siya sa kakahuyan. Kailangan niyang makita si Durok. Sa buvod pa lang ng gubat, naamoy niya agad ang halimuyak ng tuyong dugo at dahon. Hinanap niya ang lugar kung saan niya naiwan ang sugatang lalaki. Sa ilalim ng isang punong may malapad na ugat, nakita niya si Durok na nakasandal, nakapikit at halatang nanghihina. Agad siyang lumapit at inabot ang dalang tubig at tinapay. Bakit ka bumalik? Mahinang tanong nito. Dahil nangangailangan ka, sagot ni Lyra, at dahil ayokong manahimik habang may nangangailangan ng tulong. Binuksan ni Durok ang mata at tumingin sa kanya. Hindi mo ako kilala, Lyra. Hindi mo alam kung ano ako. Alam ko lang, sugatan ka at may dugo kang kailangan pang tumigil. Sagot niya, inilapit ang tubig sa labi nito. Habang umiinom si Durok, may naramdaman siyang presensya sa paligid. Parang may matang nakamasid mula sa likod ng mga puno. Nang lingunin niya, wala naman siyang nakita. Pero sigurado siyang hindi sila nag-iisa. Hindi niya alam kung si Elian yun o ibang nilalang. Sa oras na iyon, hindi pa niya alam na ang simpleng pagtulong niya kagabi ay magsisimula ng labanan sa pagitan ng dalawang mundo na hindi niya kailanman pinaniwalaan noon. Lumipas ang mga araw at naging mas maingat si Lyra sa bawat galaw niya. Hindi na siya basta-basta pumupunta sa pakahuyan sa liwanag ng araw, bagkus ay hinihintay niya ang oras ng dapit hapon para hindi gaanong halata ang kanyang pag-alis. Sa tuwing pupunta siya kay Durok, dala niya ang kaunting pagkain at mga halamang nakalap niya mula sa paligid. Ipinapahid niya sa sugat nito hanggang sa unti-unti itong gumaling. Habang lumalalim ang gabi at sumasabay ang awit ng mga kuliglig, natututo siyang makinig sa mga tahimik na pag-amin ni Durok. Hindi ito mahilig magsalita, ngunit sa bawat simpleng tanong niya, sumasagot ito ng may bigat na parang may nakatagong lungkot. Bakit ka nasugatan nung gabing iyon? Minsan niyang tanong habang pinapalitan ang panapal sa braso nito. May mga nilalang na galit sa lahi ko. Sagot ni Durok, walang tinig ng paninisi. Parang katotohanan lang natanggap niya. Aswang ako, Lyra.
Nilalang na pinaniniwala ang lumalason sa baryo. Pumapatay ng hayop at tao kapag gutom. Hindi siya nagsalita agad. Ramdam niya ang bigat ng sinabi nito, ngunit hindi rin siya tumayo o tumakbo. Sa halip tumingin siya sa sugat at pinisil ang gilid nito para siguraduhing maayos ang dugo. Kung ganon, bakit hindi mo ako sinaktan? Tanong niya. Napaniti si Durok, payak at mapait. Dahil matagal na akong pagod sa dugo. Pero hindi ko matakasan ang uhaw na ito. Hindi mo maiintindihan. Subukan mo akong tulungan maintindihan. Sagot ni Lira. At sa unang pagkakataon, tumingin si Durok ng diretsyo sa kanya. Habang lumalalim ang pagtitiwala nila sa isa't isa, lumalabas din ang mga pagbabago sa paligid. Sa baryo, mas naging mapanuri ang mga tao. Napansin ni Lira na may mga estranghero na dumating. Mga lalaking nakasuot ng maitim at may dalang sibat na may pilak sa dulo. Mga manghuhuli ng halimaw, sabi ng mga tsismis. Pinag-uusapan nila ang pagdami raw ng mga hayop na natatagpo ang patay sa palibot ng gubat. Hindi niya alam kung gawa iyon ni Durok o ibang nilalang. Pero batid niyang kapag nahuli si Durok, hindi ito magkakaroon ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa kakahuyan, nasalubong niya si Elian. Nakaupoy ito sa ibabaw ng malaking bato sa tabi ng ilog, nakatingin sa kanya na parang matagal nang naghihintay. Tinuloy mo pa rin, sabi nito, malamig ngunit may bakas ng panghanga. Wala kang takot. Hindi mo alam kung anong takot ko. Sagot ni Lira, diretsyo ang tingin. Alam ko kung paanong kumakabog ang dibdib mo sa tuwing naririnig mo ang bulungan ng mga tao. Alam ko kung paano sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili mong tama ka, kahit alam mong mali sa mata ng lahat. Napalunok si Lira, hindi dahil natakot, kundi dahil totoo ang sinabi nito. Bakit mo ako sinusundan? Tanong niya. Dahil gusto kitang protektahan mula sa kanya, tugon ni Elian. Bumaba mula sa bato at lumapit sa kanya. Si Durok ay isang nilalang na nilikha para manghuli, hindi para magmahal. At ikaw, Lira, ikaw ay isang mortal. Hindi ko kailangan ng proteksyon laban sa taong hindi pa sumasakit sa akin. Sagot niya. Ngunit kailangan mo ng proteksyon laban sa mundong huhusga sa'yo dahil sa kanya. Sagot ni Elian. May kakaibang lamig sa tinig nito, ngunit may halong lungkot na hindi maikubli. Kapag nagpatuloy ka, darating ang araw na pipiliin mo kung sino ang mawawala sa'yo, siya o ang lahat ng iniingatan mo. Hindi na sumagot si Lira. Tumalikod siya at naglakad pa uwi. Ngunit hindi niya maiwasang lumingon muli. Nandoon pa rin si Elian, nakatayo sa ilog, nakatingin sa kanya na para bang alam nito ang hinaharap na hindi niya pa nakikita. Kinagabihan, habang nakahiga sa banig, hindi siya makatulog. Sa isipan niya, naglalaban ang dalawang mukha. Si Durok, sugatan, ngunit may tapang na aminin ang sumpa niya. At si Elian, malamig, ngunit tila handang bantayan siya mula sa malayo. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang lahat ng ito, pero malinaw sa kanya isang bagay. Hindi na siya ang simpleng dalagang naniniwala lang sa sariling kayod at huwad na kapayapaan ng baryo. May pinasok siyang mundo na may halong panganib at misteryo at alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati. Kinabukasan, ramdam ni Lira ang kakaiba. Sa hapon, hindi siya pumunta kay Durok. Pinili niyang dumiretso sa ilog upang magnilay. Nakaupo siya sa batong palaging inuupuan ng kanyang ina noon habang nagsasampay. Pinagmamasdan niya ang mga alon sa ilalim ng papalubog na araw nang marinig niyang muli ang pamilyar na boses. Sinabi ko sa iyo, di ba? Tinawid ni Elian ang mababaw na bahagi ng ilog, walang bakas ng putik sa mga paa. Kahit dumadaan sa tubig, nakasuot siya ngayon ng puting kasuotan na parang hinabi mula sa liwanag ng araw mismo. Hindi kaligtas sa piling niya. Hindi na siya nagulat sa biglaang pagdating nito. Kung pareho kayong walang tiwala sa isa't isa, bakit mo ako sinusundan? Tanong ni Lira.
Dahil may nakikita akong hindi mo pa nakikita, sagot ni Elian, tumayo sa tapat niya. Ang sumpa niya ay hindi natatapos sa sarili niya. Bawat buhay na dadaplisan niya ay may kapalit. At ikaw, Lyra, ay Napatigil siya, hindi dahil sa sinabi nitong mahuhulog, kundi dahil sa bigat ng paniniwala nito na para bang batid na ang hinaharap. Hindi ako bulag, sagot niya, pilit pinananatiling matatag ang tinig. Nakikita ko kung sino siya at ano ang kaya niyang gawin. Pero hindi ibig sabihin noon na wala siyang karapatang mabuhay ng may kapayapaan. Napangiti si Elian, hindi ngiti ng saya, kundi ng awa. Kapayapaan? Sa kanya? Alam mo bang bawat buwan sa oras ng pinakamadilim na gabi, lalabas ang tunay na anyo niya at wala siyang magagawa kundi sumunod sa tawag ng dugo. Maari kang maging unang biktima o baka maging dahilan para mas marami pa siyang patayin. Napayuko si Lyra. Tinatanggap sa loob-loob ang posibilidad na totoo ang sinabi nito. Ngunit naalala niya ang mga gabi kung paano siya tahimik na tinutulungan ni Durok, kung paano ito tumatanggi sa pagkain ng laman kahit gutom, at kung paano ito nakatingin sa kanya na parang siya lang ang dahilan para manatili itong tao. Kung talagang ganon siya, mahinahon niyang sagot, mas lalo ko siyang hindi iiwan. Dahil kung ako na lang ang dahilan para pigilan niya ang sarili niya, hindi ko iyon tatalikuran. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kagubatan at sa di kalayuan, narinig nilang pareho ang hiyaw ng isang hayop na parang binabalatan ng buhay. Tumigil si Elian at tumingin sa direksyon ng gubat. Darating ang gabi ng bagong buwan sa loob ng 3 araw, wika nito. Kapag dumating iyon at nakita mo kung sino talaga siya, tandaan mo ang sinabi ko. Mabilis itong nawala. Para bang tinangay ng hangin. Naiwan si Lyra sa ilog, nanginginig hindi sa takot, kundi sa panininidigang lalong tumatag. Kinagabihan, pumunta siya kay Durok, dalang balita ng mga manghuhuli. Nakita niya itong nakaupo na at mas maayos na ang sugat, ngunit halatang pagod. Dumarami na ang naghahanap sa mga tulad mo. Sabi niya agad, kailangan mo nang lumayo. Umiling si Durok. Hindi ako aalis. Hindi habang may panganib pa sa paligid na mas malala kaysa sa akin. May isang nilalang dito na mas dapat katakutan. At iyon ang dahilan ng sugat ko noon. Kung aalis ako, marami pa ang mamamatay. Napahinto si Lyra. Napagtatanto na mas malalim pa pala ang gulong kinapapalooban nito kaysa sa naiisip niya. Sino? Tanong niya. Ngunit bago ito nakasagot, napalingon si Durok sa dilim ng kakahuyan. Nanigas ang katawan na parang may paparating. Umalis ka na, Lyra. Mariin nitong sabi. Bukas, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na nakataya. Habang umuwi siya, tumatak sa isipan niya ang mga salitang iyon. Hindi na lang pala buhay ni Durok ang pinaglalaban niya. May mas malaking banta sa baryo na hindi nakikita ng lahat. At alam niyang hindi na siya makakatakas sa mundong pinasok niya. Kinabukasan, maagang nagpunta si Lyra sa kakahuyan gaya ng bilin ni Durok. Tahimik ang paligid, kakaiba sa dati. Wala man lang huni ng ibon o ugong ng mga insekto. Para bang nagtatago ang lahat ng nilalang sa ilalim ng takot. Pagdating niya sa pinakatagpuan nila, nakita niya si Durok na nakatayo sa tabi ng isang lumang puno ng balete. Malalim ang titig nito sa kanya at ang balat ay tila mas maputla kaysa kahapon. Handa ka na ba? Tanong nito. Handa saan? Sagot niya. Pilit pinipigil ang kaba. Handa para makita kung ano talaga ang mundo na pinasok mo. Tugon niya at naglakad papasok sa mas masukal na bahagi ng gubat. Sumunod si Lyra, hawak ang bayong na may dalang tubig at halamang gamot. Ngunit higit sa lahat, dala niya ang matinding determinasyon. Lumalim sila sa kakahuyan hanggang marating nila ang isang lugar na hindi niya pa nakikita kailanman. May maliit na lawa sa gitna, malinaw na parang salamin.
Ngunit sa ilalim nito ay may kumikislap na tila apoy. Dito nagsimula ang sumpa ko, sabi ni Durok. Isang nilalang na nakatali sa lupaing ito ang nagdulot ng lahi naming aswang. Kapag hindi ito napigilan, dadami muli ang mga tulad ko at wala nang ligtas sa baryo mo. Pinagmasdan ni Lira ang paligid. Ramdam niya ang bigat ng enerhiya sa hangin, malamig na parang usok. At bakit ako? Bakit mo ako isanama? Tanong niya. Dahil ikaw lang ang may tapang na lumapit sa akin nang hindi nanginginig at dahil may kailangan kang malaman bago pa mahuli ang lahat. Biglang lumitaw mula sa gilid ng kakahuyan si Elian. Nakasuot siya ngayon ng maitim na balabal na may nakaukit na mga simbolo sa laylayan. Sinabi ko na sa'yo, Lira, malamig nitong sabi, hindi ka dapat narito. Tumayo si Durok sa pagitan nila, tila handang makipaglaban. Hindi mo siya madadala, mariin nitong wika kay Elian. Umangat ang kilay ni Elian, ngunit hindi gumalaw. Hindi ko siya dinadala, pinipigilan lang kitang sirain siya. Napaatras si Lira. Hindi dahil sa takot sa isa sa kanila, kundi dahil sa tensyong tila sasabog anumang sandali. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong niya, halos pasigaw. Sino sa inyo ang tama? Sumiklab ang hangin sa paligid at mula sa lawa, umangat ang isang anino na parang usok na may hugis ng halimaw. Malalaki ang mata nito na pula at ang bibig ay puno ng matutulis na pangil. Iyan ang dahilan, sabi ni Durok. Hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Iyan ang tunay na panganib. Siya ang pinagmumulan ng sumpa. At siya rin ang dahilan kung bakit hindi ako umaalis, dagdag pa nito, saka sumugod sa anino ng walang pag-aalinlangan. Agad gumalaw si Elian. Sinabayan ang pag-atake ni Durok at sa unang pagkakataon, nakita ni Lira na magkasama silang lumalaban. Si Durok ay mabilis at mabagsik, ang mga galaw ay parang hayop na sanay sa dilim. Habang si Elian ay tila hangin, bawat galaw ay may liwanag na sumisira sa anino. Nakatayo si Lira sa gilid, nanininig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabigla. Hindi niya akalain na ang dalawang nilalang na ito na tila magkaaway ay parehong handang isakripisyo ang sarili para sa mas malaking laban. Biglang lumapit sa kanya ang isang piraso ng anino, sumusugod na parang ahas. Napaatras siya, pero bago ito umabot, tumakbo siya at kinuha ang isang patpat, hinampas ito ng buong lakas. Nagulat siya nang makita na nasaktan ang nilalang. Umatungal ito at nawala sa usok. Napatingin si Elian sa kanya, saglit na may pagkilala sa mata nito bago muling bumalik sa laban. Matapos ang tila mahabang oras, naglaho ang anino sa isang huling pag-ungol at pagputok ng liwanag mula sa lawa. Huminto sina Durok at Elian, parehong hingal, parehong sugatan. Lumapit si Lira kay Durok at inalalayan ito. Hindi pa tapos, mahinang sabi nito. Babalik siya kapag sumapit ang bagong buwan. At sa oras na iyon, hindi lang ako ang magiging target. Tumango si Elian, nakatingin kay Lira. Nayon alam mo na kung ano ang nakataya. Ang tanong, Lira. Habang manatili sa tabi niya kahit anong mangyari. Habang papalayo sila mula sa lawa, ramdam ni Lira na wala ng atrasan. Hindi na siya inosenteng dalaga na naniniwala sa katahimikan ng baryo. Siya na ngayon ay isang bahagi ng digmaang hindi niya pinili, ngunit hindi niya kayang talikuran. At sa kabila ng lahat, batid niya sa puso niyang hindi siya bibitaw. Sa mga sumunod na araw matapos ang laban sa lawa, tila bumalik sa katahimikan ang baryo. Ngunit para kay Lira, hindi na iyon ang parehong baryo na nakasanayan niya. Lahat ng naririnig niya ay tila may kasamang babala, ang kaluskos ng dahon, ang huni ng ibon, maging ang pagaspas ng hangin sa gabi. Sa labas parang payapa ang paligid, pero sa loob niya alam niyang nagsisimula pa lang ang unos. Habang inaasikaso niya ang kanilang bakuran isang umaga, may dumating na balita mula kay Mang Tomas, isa sa matatanda sa baryo. May isa na namang alagang baka ang natagpuang patay sa gilid ng kagubatan, tuyong-tuyo ang dugo. Mabilis kumalat ang usap-usapan na may halimaw na namumugot ng buhay ng hayop
at ang ilan ay naniniwalang oras na para magsagawa ng paglipol sa mga nilalang sa kagubatan. Habang nakikinig sa mga bulungan sa palengke, napansin ni Lyra ang mga manghuhuli na tila mas dumami pa. Nakasuot sila ng makapal na balabal at may daladalang mga sisidlang pilak at buntot ng kabayo na ayon sa alamat ay panlaban sa masasamang nilalang. Nakaramdam siya ng matinding pangamba para kay Durok. Pagbalik niya sa kakahuyan ng hapon na iyon, nadatnan niyang nakaupo si Durok sa isang malaking ugat ng puno, nakatingin sa lumulubog na araw. Mukha siyang mas maayos kaysa dati, ngunit may lungkot sa mga mata. Naririnig ko ang mga manghuhuli, wika ni Lyra habang umuupo sa tabi niya. Mas dumadami sila. Kung hindi ka aalis, baka ikaw ang susunod na mapatay. Napangiti si Durok ng mapait. Sabi ko sa'yo, hindi ako aalis. Hindi nila naiintindihan na hindi ako ang tunay na banta. Pero kung ako ang kailangan nilang patayin para maniwala silang ligtas sila, baka iyon ang mangyari. Damdamin ni Lyra. Hindi ako papayag, mariin niyang sabi. Hindi kita hahayaang basta na lang nila itumba. May paraan para patunayan na hindi ikaw ang pumapatay. Napailing si Durok. At sino ang maniniwala sa isang dalagang gaya mo, Lyra? Sa mundong ito, kapag sinabi nilang halimaw ka, wala ka ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili mo. Tumayo si Lyra at tumingin sa kanya ng diretsyo. Kung wala, gagawa tayo ng paraan. Hindi ako manonood na ganito ka nalang mawawala. Sa unang pagkakataon, nakita ni Durok ang apoy sa mga mata niya. At kahit wala siyang sinabing salita, ramdam ni Lyra na umusbong ang tiwala sa pagitan nila. Kinagabihan, nagpunta si Lyra sa ilog upang pag-isipan ang gagawin. Doon, muling lumitaw si Elian. Hindi na ito mukhang malamig na bantay. Ang anyo nito ngayon ay tila pagod at may bakas ng pag-aalala sa mukha. Nakita ko ang laban ninyo sa lawa, sabi nito. Alam kong hindi na lang ito laban ni Durok, kundi laban ng lahat dito. Ngunit Lyra, hindi ka pa handa. Kung wala akong magagawa, sino pa? Sagot niya, hindi ako lalayo sa laban na ito. Lumapit si Elian, marahan at hindi nagbabanta. Kung iyon ang nais mo, tutulungan kita. Ngunit tandaan mo, ang tulong ko ay may hangganan. Kapag dumating ang bagong buwan, walang katiyakan kung kanino ka papanid, sa kanya o sa mga taong minahal mo sa baryo. Tumango si Lyra, handa sa bigat ng pagpiling darating. Sa gabing iyon, tinuruan siya ni Elian kung paano makiramdam sa paligid, kung paano kinalanin ang mga presensya ng nilalang sa dilim, at kung paano gumamit ng mga halamang nagbibigay lakas at proteksyon. Habang natututo siya, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa katawan niya, parang may tinutuklas na kakayahan na matagal nang natutulog sa dugo niya. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng pag-asa na hindi siya magiging pasanin sa darating na panganib. Sa pagbalik niya kinaumagahan sa baryo, nakita niyang nakasabit na sa plaza ang mga anunsyo ng paglipol ng nilalang sa gabi ng bagong buwan. Lahat ng lalaking may armas ay uutusan na sumugod sa kagubatan. Napatingala siya at mahigpit na pinisil ang kanyang palad. Alam niyang darating ang gabing iyon at sa oras na iyon, magsisimula ang tunay na laban. Mumit sa puso niya, nananatili ang paniniwala na may paraan para mailigtas si Durok at mapanatili ang kapayapaan sa kabila ng lahat. Hindi niya alam kung paano, pero handa na siyang sumugal. Dumating ang gabi bago sumapit ang bagong buwan at ramdam ni Lyra ang bigat ng nalalapit na panganib. Sa buong baryo, abala ang mga manghuhuli sa paghahanda. Naririnig niya ang hampas ng martilyo sa bakal, ang paghahasa ng sibat at ang mabibigat na yabag ng mga kabayong dala ng mga dumating mula sa kalapit na bayan. Habang nakatayo siya sa may gilid ng kanilang bakuran, pinagmamasdan ang liwanag ng mga sulo na nagkalat sa paligid, parang apoy na pumapalibot sa baryo. Napahigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang palda. Alam niyang kapag nagsimula na ang panghuhuli, walang sinuman sa mga tao ang makikinig sa katwiran. At sa sandaling mahuli nila si Durok, wala nang makakapigil sa dugo na ibubuhos nila.
Sa ilalim ng dilim ng gabi, tumakas siya patungong kakahuyan upang makita si Durok. Natagpuan niya itong nakaupo sa batuhan malapit sa lawa kung saan sila huling nakipaglaban. Ngunit iba na ang ayos nito ngayon. Maputla ang balat, nanginginig ang mga kamay at tila pinipigilan ang sarili. Lira, mahinang sabi nito nang makita siya. Hindi ka dapat nandito. Delikado ako ngayon. Lumapit siya at umupo sa harap nito. Delikado ka dahil wala kang kasama. Mariin niyang sagot. Hindi kita iiwan. Tumingin si Durok sa kanya, may pighati sa mga mata. Hindi mo naiintindihan. Tuwing bagong buwan nawawala ang kontrol ko. Ang uhaw mas malakas kaysa sa akin. Kaya ko pang pigilan ngayon. Pero bukas, naputol ang salita nito at yumuko, tila pinipigil ang pagnanasa sa loob. Kaya ko to bulong niya, parang sinusubukan kumbinsihin ang sarili. Hinawakan ni Lira ang kamay nito, malamig at nanginginig. Kung hindi ka naniniwala na kaya mo, ako ang maniniwala. Hindi ka mag-isa, wika niya. Ngunit biglang gumalaw si Durok, umatras at napaluhod sa lupa. Tumilamsik ang laway nito na may bahid ng dugo. Naramdaman ni Lira ang kirot sa dibdib sa nakikita niyang paghihirap nito. Umalis ka na. Mariing sabi nito, halos umaatungal. Ayokong saktan ka. Hindi siya gumalaw. Sa halip, hinugot niya ang maliit na sisidlan na ibinigay sa kanya ni Elian. Isang halamang pinakuluan na ayon dito ay makakatulong sa pagpigil ng uhaw. Inumin mo, sabi niya. Pinilit ni Durok na tumanggi, ngunit nang isandal niya ito sa bato at inilapit sa labi, nilunok nito ang laman ng sisidlan. Saglit na katahimikan, saka dahan-dahang humupa ang pangininig nito. Habang nakasandal si Durok at halos mawalan ng lakas, naramdaman ni Lira ang bigat ng sitwasyon. Alam niya, ito ang pinakailalim na punto ng kanilang laban, ang puntong halos sumuko na si Durok sa sumpa at halos mawala na siya ng pag-asa na mailigtas ito. Lira, mahina nitong wika, kung hindi ko mapipigilan bukas, kung ako ang maging dahilan ng pagkamatay mo, mas pipiliin kong tapusin ito ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Lira sa sinabi nito. Huwag kang magsalita ng ganyan, mariin niyang sagot. Pinapahid ang pawis sa noo nito. Lalaban tayo, hanggang dulo, hindi ka susuko. Sa sandaling iyon, mula sa dilim ng kakahuyan, narinig niya ang mababang boses ni Elian. Kung susuko ka, Durok, tapusin mo na. Pero kung lalaban ka, tatayo ka at haharapin mo ang sumpa mo. Lumabas si Elian mula sa lilim, dala ang kanyang liwanag na parang apoy sa dilim. Dinala kita rito, Lira, hindi para masaktan ka, kundi para ipakita sa kanya na may natitirang dahilan para maging tao pa siya. Sabi nito, tumingin si Durok kay Elian, saka bumaling kay Lira. Nakita ni Lira ang munting pag-asa na muling nagningning sa mga mata nito. Lalaban ako, mahinang sabi ni Durok, para sa'yo. Sa gabing iyon, nanatili si Lira sa tabi niya. Hawak ang kamay nito hanggang sumikat ang araw. Alam niyang ito ang pinakamatinding pagsubok na dimaan sa kanila at bagaman mahina si Durok, may apoy na muling nabuhay sa kanya. Sa kabila ng panganib na naghihintay sa bagong buwan, sa gitna ng takot at pangungutya ng lahat, hindi na sila magpapatalo. Sapagkat sa puntong iyon, mabilis lumipas ang mga araw at dumating ang huling gabi bago ang bagong buwan. Habang abala ang buong baryo sa paghahanda ng mga sandata, nakatago si Lira sa loob ng kanilang bahay. Pinipili ang mga halamang natutunan niya kay Elian. Piniga niya ang katas ng dahon ng anahaw, hinalo ito sa pinulbos na ugat ng balbas kabayo at ibinuhos sa maliit na sisidlang yari sa buko. Ito ang magbibigay lakas kay Durok sa oras ng laban, ayon kay Elian. Hindi niya maalis ang kaba sa dibdib. Alam niyang hindi na sapat ang simpleng pananalig. Kailangan nilang may plano, kailangan nilang lumaban ng maingat at matalino. Hating gabi nang lumabas siya patungo sa kakahuyan. Nandoon na si Elian, nakatayo sa ibabaw ng malaking bato na parang bantay ng buong kagubatan. Handa ka na ba? Tanong nito nang makita siya. Handa na, sagot ni Lira. Mahigpit ang hawak sa sisidlan.
Bumaba si Elian mula sa bato at naglakad palapit. Nakipagkasundo ako sa ilang nilalang ng gubat. Hindi lahat ay kakampi ng sumpang ito. May mga diwata at mga nilalang na nais ring matapos ito. Sila ang tutulong sa ating bukas. Napanganga si Lyra sa narinig. Kung ganoon, hindi kami nag-iisa? Hindi ka kailanman nag-iisa, sagot ni Elian. May bahagyang ngiti sa labi. Pero kailangan mo makita kung paano mo magagamit ang lakas mo. Inabot ni Elian ang kanyang kamay. Ipikit mo ang iyong mga mata, utos nito. Sinunod siya ni Lyra at naramdaman ang malamig ngunit banayad na haplos ng hangin. Pakiramdaman mo ang paligid, wika ni Elian. Isipin mong isa ka sa mga puno, isa ka sa hangin, isa ka sa lupa. Ang lakas ng mundong ito ay dumadaloy sa dugo mo. Biglang bumigat ang dibdib ni Lyra, parang may init na umaakyat mula sa kanyang mga paa, sumisingaw sa kanyang palad. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, may bahagyang liwanag na nakapalibot sa kanya. Tila isang mahina ngunit malinaw na aura. Ano ito? Tanong niya habang nag-iinsayo siya. Dumating si Durok. Bahagyang gumaling na at matatag ang tindig. Ano ang ginagawa mo? Tanong nito. Ngunit may halong pagtataka nang makita ang liwanag sa paligid ni Lyra. Lumapit si Elian kay Durok. Tinuruan ko siya para hindi siya maging pasanin bukas. Tumingin si Durok kay Lyra at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lakas na hindi niya inaasahan mula rito. Hindi kita pababayaan, mahina niyang sabi at sumang-ayon si Lyra. Hawak pa rin ang sisidlan. Hindi na ako tatakbo. Magdamag silang nagplano. Itinakda nila kung paanong hihiwalayin ang sumpang nilalang mula sa lawa. Kung paanong pipigilan ang mga manghuhuli na hindi alam ang tunay na kalaban. At kung paano nila maililigtas ang baryo nang walang dugong masasayang. Nang sumikat ang araw, umalis si Elian upang tipunin ang mga kakampi nilang nilalang ng gubat. Naiwan si Lyra at Durok sa tabi ng lawa. Tahimik na nakaupo sa tabi ng isa't isa. Natatakot ka ba? Tanong ni Lyra. Tumango si Durok. Oo, dahil alam kong kapag nabigo tayo, mawawala ka sa akin. Napangiti si Lyra, banayad ngunit matatag. Hindi ako mawawala. Haharapin natin ito, magkasama. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang handa sila. Hindi na lang sila tumatakbo mula sa kapalaran. Handa na nilang salubungin ito. Sa dilim ng kagubatan na muling babalot sa gabi ng bagong buwan, may nag-aabang na halimaw at may baryong hindi alam ang tunay na laban. Ngunit sa gitna ng lahat, may dalawang puso na kumakapit sa isa't isa at isang engkantong nagbabantay mula sa anino. Handang sumuporta sa laban na magtatakda kung sino ang tunay na mananatili. Pagsapit ng gabi ng bagong buwan, bumalot sa baryo at kagubatan ang dilim na parang kumot na walang butas. Walang bituin, walang buwan, tanging liwanag na mga sulo ng mga manghuhuli ang kumikislap mula sa malayo. Sa bawat kalsada ng baryo, nagbabantay ang mga lalaki, mahigpit ang hawak sa sibat at pana. Sa loob ng kagubatan, nakapwesto si Lyra, natatago sa likod ng isang punong malapit sa lawa. Kasama niya si Durok na nakaluhod, nakapikit, tila pinipigilan ang sarili. Mihinga siya ng malalim. Ramdam ang bigat ng kanyang katawang parang may mabangis na hayop sa loob na gustong kumawala. Hawak ni Lyra ang sisidlan ng halamang inihanda niya, handang ibigay sa sandaling kailanganin. Mula sa di kalayuan, dumating si Elian kasama ang ilang nilalang ng gubat. Mga diwata na may liwanag sa palad at dalawang katauhan na kalahating hayop, kalahating tao. Tumayo sila sa paligid ng lawa, nakatingin sa gitna nito kung saan ang tubig ay tila kumukulo kahit walang hangin. Darating na siya, sabi ni Elian. Mababa ang tinig. Ito na ang ugat ng lahat. Biglang lumubog ang katahimikan sa isang malakas na unggol mula sa ilalim ng lupa. Nagsimulang gumalaw ang lupa sa paligid at mula sa lawa,
umangat ang nilalang na matagal nang tinutukoy ni Durok at Elian. Isang dambuhalang anino na may katawan na gawa sa usok at laman. Mga mata nitong pula at sumisikat sa dilim, at bibig na puno ng matutulis na ngipin na parang naghuhudyat ng gutom na walang hanggan. Nanginginig si Lyra pero hindi umatras. Pinisil niya ang palad niya at muli niyang naramdaman ang liwanag na itinuro sa kanya ni Elian. Handa na tayo, wika niya sa sarili. Sumigaw ang nilalang at nagsimulang sumalakay. Sa isang iglap, kumilos sina Durok at Elian. Si Durok ay sumugod, mabilis at malakas, tinatamaan ang anino ng mga suntok na may halong lakas ng isang nilalang na sanay sa digmaan. Si Elian ay gumamit ng liwanag, lumilikha ng mga taling bumabalot sa halimaw. Pinipigilan itong makatakas sa lawa. Sumali ang iba pang nilalang ng gubat, naglaban sila sa paligid ng lawa na parang bagyo ng liwanag at dilim. Ngunit hindi iyon madali. Sa bawat tama na tinatanggap ng halimaw, mas lalo itong lumalakas, sumisipsip ng enerhiya mula sa lupa. Isang anino ang biglang humiwalay mula rito at sumugod kay Lyra. Umilag siya pero natamaan ang braso niya ng malamig na usok na parang lason. Napasigaw siya sa sakit at agad na tumakbo si Durok palapit. "Lyra!" sigaw nito. "Wala akong pakialam sa laban kung masasaktan ka." Tumingin siya dito, nangingilit ang luha pero mariing umiling. "Hindi. Tapusin mo na to. Hindi ako aalis." Dahil sa sigaw ni Lyra, tila may nagbago kay Durok. Tumindig ito ng buong lakas at sa unang pagkakataon, pinakawalan ang buong lakas niya bilang aswang, hindi para manakit ng inosente, kundi para ipagtanggol. Kumislap ang mga mata niya sa pula, ngunit ang galaw niya ay kontrolado, may layunin. Tumulong si Lyra gamit ang liwanag na nagmumula sa kanyang mga palad. Pinapahina ang anino sa tuwing matatamaan niya. Napatingin si Elian sa kanya, bahagyang namangha. "Nagising na ang dugo mo," bulong nito, bago muling binalik ang atensyon sa halimaw. Sa huling pag-atake, pinagsama ni Durok at Elian ang kanilang lakas. Isang suntok mula kay Durok na may kasamang liwanag mula kay Elian, habang si Lyra naman ay nagbigay ng huling sirit ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paghawak sa lupa. Pinatibay ito upang higupin ang enerhiya ng halimaw pabalik sa lawa. Sumigaw ang nilalang sa matinding galit at sakit bago tuluyang nawala sa isang pagsabog ng usok at liwanag. Napaupo si Lyra sa lupa, kingal, nanginginig, ngunit buo pa rin. Tumabi si Durok sa kanya, yakap siya ng mahigpit. "Natapos ba?" mahina niyang tanong. Tumingin si Elian sa lawa na ngayon ay tahimik na muli. "Hindi pa tuluyan," sabi nito. "Ngunit na yung gabi, nanalo tayo." Habang nakaupo silang tatlo sa gilid ng lawa, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Darating pa ang ibang panganib, mas malaki at mas mabigat. Ngunit ngayong gabi, nakaligtas sila. At higit sa lahat, pinatunayan nilang hindi imposibleng magkaisa ang tao, aswang, at engkanto para sa iisang layunin. Kinabukasan, tila walang bakas ng naganap na labanan sa lawa. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ramdam ni Lyra, Durok at Elian ang papalapit na panganib. Alam nilang hindi pa tuluyan ang pagkatalo ng sumpang nilalang. Habang abala ang baryo sa pagdiriwang ng kanilang pagkapanalo sa mga manghuhuli na nakabalik ng walang napinsala, nanatiling lihim ang katotohanan na may mas malaking laban na paparating. Nasa gilid ng kakahuyan sina Lyra at Durok, nakatayo sa harap ng lumang balete na nagsilbing kanlungan nila sa nakaraang araw. Tahimik silang nag-uusap at sa unang pagkakataon mila nang magkakilala sila, walang pagitan ng takot o lihim sa pagitan nila. "Lyra," sabi ni Durok, mahina ngunit malinaw, "kung sakaling hindi ko makontrol ang sarili ko sa huling laban, tangako mong tatapusin mo ako." Natigilan si Lyra, hindi makapaniwala sa narinig. "Hindi ko gagawin iyon." Mariin niyang tugon,
Hindi ko tatapusin ang taong pinaglaban ko mula sa umpisa. Ang gagawin ko ay ipaalala sa iyo kung sino ka, kahit anong mangyari. Bago pa siya makasagot, lumitaw si Elian mula sa dilim. Panahon na, wika nito. Ang ugat ng sumpa ay gumagalaw na. Kailangan nating tapusin ito ngayong gabi. Kapag lumipas ang pagkakataong ito, hindi na natin siya mapipigilan. Tumango si Durok at humawak sa kamay ni Lyra. Magkasabay silang sumama kay Elian patungo sa pinakaloob ng kagubatan. Sa lugar na ipinagbabawal lapitan kahit ng matatanda sa baryo, ang puso ng lawa. Doon daw nagmumula ang lahat ng sumpa at doon nila haharapin ang pinagmulan nito. Pagdating nila, bumungad ang isang hukay sa gitna ng kagubatan, napapalibutan ng mga ugat ng punong parang ahas na gumagapang. Mula sa hukay, lumalabas ang makapal na usok na may halong amoy ng bulok na laman at dugo. Sa bawat iglap, naririnig nila ang tibok ng isang bagay sa ilalim, mabagal ngunit malakas parang puso ng halimaw. Narito siya, sabi ni Elian. Inilabas ang isang sibat na yari sa liwanag. Kapag lumabas siya, wala nang atrasan. Niyanig ng lupa ang paligid at mula sa hukay, umakyat ang nilalang. Mas malaki, mas mabagsik kaysa sa nakita nila noon. Hindi na ito purong anino. Ngayon, may laman na. Parang pinagsamang katawan ng tao at hayop, puno ng matatalim na buto at kuko. Umalingaw-naw ang ungol nito at sa isang iglap, sumalakay. Sinalubong ito ni Durok, buong lakas at walang pag-aalinlangan, habang si Elian ay bumuo ng manatalang liwanag upang sugpuin ang kapangyarihan ng sumpa. Si Lyra, sa kabila ng takot, ay tumayo sa gitna ng dalawa gamit ang lakas na nagising sa dugo niya. Mula sa kanyang mga palad, lumabas ang liwanag na humalo sa lupa at ugat, ginagawang bitag para sa halimaw. Nagpatuloy ang labanan sa gitna ng kulog at kidlat na tila sumasabay sa kanilang galaw. Bawat tama ng halimaw ay parang lindol, bawat sigaw nito ay nagiging hampas ng hangin na nagpapalipad ng mga dahon. Tinamaan si Durok at tumilapon sa gilid. Duguan ngunit tumayo pa rin. "Lyra!" sigaw nito. "Huwag kang titigil!" Napahawak si Lyra sa lupa. Pinipilit panatilihin ang bitag. Sa huling pagkakataon, sabay-sabay silang umatake. Si Durok na ginamit ang lakas niya bilang aswang. Si Elian na ibinuhos ang lahat ng liwanag na kaya niya. At si Lyra na pinagsanib ang kanyang puso at lakas ng lupa. Tumama sila sa nilalang ng sabay at isang matinding liwanag ang bumulag sa paligid. Pagkagising ni Lyra, nakahiga siya sa gilid ng hukay. Tahimik na ang paligid. Wala na ang nilalang at ang lupa ay muling naging payapa. Sa tabi niya, nakaluhod si Durok, sugatan ngunit buhay, habang si Elian ay nakatayo. Hawak pa rin ang sibat na ngayoy wala ng liwanag. Tapos na, mahina nitong sabi. Napahinga ng malalim si Lyra at tumingin sa langit na ngayon ay nagsisimula ng magpakita ng mga bituin. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na may pag-asang totoo, hindi lamang pangarap. Ngunit alam niya, may kapalit ang tagumpay. Sa puso niya, alam niyang hindi na sila makakabalik sa dati. Ang laban ay nagbago sa kanila. Siya, si Durok, at maging si Elian. At sa harap ng katahimikan ng gabi, nagpasya si Lyra. Ipagpapatuloy niya ang laban para sa kapayapaang hindi natatali sa takot. Isang kapayapaang ipinaglaban nila ngayong gabi. Sa mga araw na lumipas matapos ang laban sa puso ng lawa, unti-unting bumalik ang sigla ng kagubatan. Ang mga punong dati tila nanlulumpo sa bigat ng sumpa ay muli nang nagkakabuhay at ang mga ibong matagal lang nawala ay nagsimulang marinig muli ang huni. Ngunit sa baryo, nanatili ang katahimikan ng mga tao, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagod. Hindi nila alam kung anong nangyari sa dilim ng kagubatan, ngunit naramdaman nilang may malaking nagbago. Si Lyra ay muling naglalakad sa mga daan ng baryo, dala ang basket ng halamang gamot,
Marami ang tumitingin sa kanya. Ang ilan ay may pasasalamat sa mata, ang iba na may halong pagdududa pa rin. Wala siyang paliwanag na maibigay at hindi niya rin intensyon na ipaliwanag pa. Ang mahalaga, ligtas na ang kanilang tahanan. Nang makarating siya sa kanilang bakuran, nadatnan niya si Durok na nakaupo sa ilalim ng puno ng kamias. Nakasuot ng lumang kamisa na hiniram mula sa kanya, bagaman sugatan pa rin at mahina, may kakaibang katahimikan na sa kanyang anyo. "Kamusta ang lakad mo?" tanong ni Durok nang makita siya. "Maayos," sagot ni Lira, inilapag ang basket at umupo sa tabi niya. "Tahimik na ngayon sa baryo. Wala nang balitang may pinapatay na hayop. Wala na ring mga nanghuhuli." Tumingin si Durok sa kanya, may bahagyang ngiti. "Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka wala na ako ngayon. O baka wala na rin sila." Umiling si Lira. "Hindi ko magagawa mag-isa yon. Hindi lang ako ang lumaban." Napatingala siya sa langit na ngayon ay maliwanag at payapa at hindi lang para sa atin yun. Para iyon sa lahat. Lumapit mula sa kakahuyan si Elian, dala ang 2 nilalang na tumulong sa kanila noon. Hindi na ito nakasuot ng nakasisilaw na kasuotan, bagkus ay simple at parang isa na lamang sa kanila. "Tapos na ang sumpa," sabi nito, nakatitig kay Lira. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala ng panganib sa hinaharap. Lagit-laging may darating na hamon. Pero sa ngayon, maari ka nang mamuhay ng hindi nagtatago. Tumamo si Lira at ngumiti. "At kayo?" tanong niya. "Ano ang gagawin ninyo?" Sumagot si Elian. "Babalik kami sa gubat. Magbabantay, hindi na para humatol, kundi para tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari." Saglit silang nagkatinginan, puno ng paggalang na hindi na kailangang ipaliwanag. Pagalis ni na Elian, bumaling si Lira kay Durok. "Ano ang plano mo?" tanong niya. Huminga ito ng malalim. "Kung papayagan mo, mananatili ako rito. Hindi bilang nilalang na kinatatakutan, kundi bilang isang taong may dahilan ng mabuhay. Ikaw ang dahilan na iyon." Napayuko si Lira, ramdam ang init sa kanyang puso. "Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na ganito tayo," sabi niya. Mahina ngunit puno ng damdamin. Ngunit narito tayo. At iyon ang pinakamahalaga. Sa sumunod na linggo, muling bumalik si Lira sa kanyang simpleng gawain. Pag-aalaga sa ina, pagtulong sa mga kapitbahay, at pagbisita sa kagubatan hindi na para mag-ago, kundi para magpasalamat. Tuwing kasama niya si Durok, ramdam niya ang katahimikan na matagal niyang hinanap. Isang uri ng kapayapaang hindi nakukuha sa takot, kundi sa paninindigan. Alam niyang marami pang darating na pagsubok, ngunit alam din niyang handa na siya. At sa bawat pagdapo ng hangin mula sa gubat, para bang may bulong na nagpapaalala sa kanya na minsan, sa gitna ng dilim at takot, matatagpuan mo ang pag-ibig na magbabago sa lahat. Makalipas ang ilang buwan, naging ganap na payapa ang baryo. Unti-unti nang bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao. At ang mga alingaw-ngaw ng takot sa kagubatan ay napalitan ng mga kwentong may pag-asa. Hindi na nila binabanggit ang mga nilalang na dating kinatatakutan, kundi ang kalikasang muling nabuhay. Mas masagana ang ani, malinis ang ilog, at malaya na ang mga hayop na gumala. Para kay Lira, iba na ang kahulugan ng bawat araw. Ang simpleng pagbangon sa umaga, ang pagtulong sa ina, at ang paglalakad sa palengke ay may kasamang pakiramdam ng tagumpay. Hindi na siya ang dalagang nakatingin lamang sa lupa upang umiwas sa mga mata ng tao. Ngayon, nakatindig siya ng diretsyo, dala ang kumpiyansang ipinanganak mula sa laban na nalampasan niya. Si Durok ay nanatili sa baryo, unti-unting tinatanggap ng mga tao bilang isang tahimik at matulungin presensya. Tumutulong siya sa gawain sa bukid, nag-aayos ng mga sirang bubong at walang kapalit na hinihingi. May ilan pa ring may alinlangan, ngunit sa paglipas ng panahon, mas marami ang natutong makita siya bilang isa ring nilalang na marunong magmahal at magpahalaga sa buhay. Sa tuwing nakikita siya ni Lira na nakikipagbiruan sa mga bata o maingat na nag-aabot ng ani sa mga kapitbahay,
Natapangiti siya. Ito ang pruweba na may saysay ang lahat ng sakripisyong pinagdaanan nila. Isang hapon, umupo sila ni Turok sa ilalim ng punong kamyas sa kanilang bakuran. Pareho lamang nakatingin sa abot tanaw kung saan makikita ang linya ng kagubatan. Naalala mo pa ba kung paano tayo unang nagkita? Tanong ni Lyra, nakangiti. Tumawa si Durok ng mahina. Isang matapang na dalaga na tumangging umalis sa tabi ng isang sugatang estranghero. Sagot nito. At isang nilalang na hindi na dapat nagtiwala. Pero nagpasya pa ring umasa. Tugon ni Lyra. Natahimik sila saglit, ngunit hindi iyon katahimikan ng pag-aalinlangan. Isa iyong katahimikan ng dalawang taong nakakaunawa sa isa't isa nang higit pa sa mga salita. Sa sumunod na araw, bumisita si Elian. Hindi na ito nagpakita bilang engkanto na nakahihigit, kundi bilang isang kaibigan. Panahon na para umalis ako, sabi nito. May ibang lupain na nangangailangan ng pagbabantay. Ngunit hindi ako mag-aalala sa lugar na ito. Alam kong ligtas na ito. Lumapit siya kay Lyra at Durok at tumango. Puno ng paggalang. Alagaan ninyo ang isa't isa, huwag kalimutan na ang kapayapaan ay hindi lang nasusukat sa katahimikan, kundi sa tapang na panindigan ito. Pagkatapos ng mga salitang iyon, naglaho siya sa liwanag ng araw. Iniwan silang may bahagyang lungkot, ngunit mas malakas ang damdamin ng pag-asa. Kinagabihan, habang nakaupo si Lyra sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang mga bituin na dati tinatakpan ng takot, napangiti siya. Sa tabi niya, umupo si Durok at hinawakan ang kanyang kamay. Ano ang iniisip mo? Tanong nito. Nasa dami ng pinagdaanan natin, nandito pa rin tayo. Sagot niya. At nasa wakas, hindi na ako natatakot sa dilim. Tiningnan siya ni Durok at may lambing na ngiti sa kanyang mga labi. Hanggat kasama mo ako, hindi mo na kailangang matakot muli. Sa sandaling iyon, malinaw ang lahat kay Lyra. Hindi man nawala ang lahat ng panganib sa mundo, natutunan niyang kayang harapin ito kapag may tapang at pag-ibig na asama. At habang magkahawak kamay silang tumingin sa gabi, naramdaman niyang nagsimula na ang isang bagong yugto. Hindi bilang isang takas mula sa kagubatan, kundi bilang isang babaeng pumili ng sariling landas kasama ang nilalang na minahal niya at minahal siya ng buo, sa ilalim ng mga bituin. Sa puso ng baryo at ng kagubatan, tuluyan ng sumibol ang kapayapaang matagal nilang ipinaglaban.